ang pagdeklarar ng usa ka tawo tawgo nato og hero. Hero ba kanang champion. Gakinahanglan og mga requirements. Unang requirement, kinahanglan nagantos ug namatay siya nga nag-alagad gyud sa atong nasod, dili nag-alagad sa iyang kaugalingon. Ikaduha, matinud-anon siya nga Filipino, dili kaabin sa mga langyaw nga buot muilog sa atong nasod. Nya ikatulo, naganto siya tungod sa iyang gugma sa atong nasod. Muna ka ng atong pambansang awit, ang ending ana unsa ganito na? Ang mamatay ng dahil sa iyo. Gilingi ay mong tupad ing na Filipino kang tinuod. Ing na ba? Filipino ka nga tinuod. Kay karon ra ba kining atong colonial mentality, daghang mga Filipinos nga nagbudhi sa atong nasod. Ang ilang hunahuna mo abroad kay ang makahatag kuno nato kaayuhan mao gyud ang abroad. Atong mga ginikanan dili na motudlo sa vernacular, sa atong national language or sa mga main language, labi na gyud Tagalog, Cebuano, Bicolano, kana mga dagko nga mga language ba, di na itudlo kay English gyud. Unsa kuan pata naapatay nationalistic love or concern, kanang gitawag natog patriotic. Tanawa ang mga nasod nga malambuon sama anang Japan, China, sa pelain, Spain, America, European countries, Germany, France. Tanawa ra gud na sila, gibuild gid nila maayo ang ilang dialect. Di gid na sila mo compromise. Atong Japan pag in English dito, atong China pag in English, di ba ingnon ka no English. Kabuang kagtuon sa ilang language, pero kita din proud kayo bata, di pa ka maumulakaw, kamauna mo in English, tudluan pag maayo. Nya napakay gugmas nasod. Nagani graduate og college, magmisa kog patay, moingon ko ikay basa ni day. Unsa man English, Cebuano. I cannot read Cebuano. Pakunta no nang naong nimo noon. Ang atong istorya Cebuano nya di ka kamo mobasag Cebuano. Hilas kay ba? Kay ngano man dili na ta faithful sa atong nasod. Aw kana lang kamo mga babae, siging pablanblan ang inyong buhok. Mao ba kunay colors buhok sa mga Pilipina? Ha? Nganong sundon man ani mo mga foreign na colors buhok na mga western? Tungod kay na igo na ka, na conquered na ang imong nationalistic heart, imong patriotic heart. Muna doon na tayo mga heroes nga gi-declare sa atong simbahan. Ang atong mga heroes mao ang atong mga santos. Parihag yapon ang requirement. Ang requirement nagantos og nagpakamatay para sa atong pagtuo. Nya unsa may atong pagtuo naa na sa atong credo nga mosunod kita sa gisultis Ginoo, bahala nagpatyon, bahala nagmagantos. Kay unsa may gisultis Ginoo? Love one another as I love you. Love your neighbor as yourself. Gilingi ay mong tupad. Ing na, do you love me as yourself? Ing na no. Sige ba? Mga naong ay. Mauna, ngaginganlan ni Kristo tigpakaaron ingnon ang mga Parisiyo o kadto mga magtutudlo sa balaod, mga lawyers sa iyang panahon,
Because they love themselves more than others. They love money more than the temple of God. They love their authority more than the people they serve. Nga matod pa ni Jesus, magsige mo convert og mga tao, unya inigabot na diri mamimbro na ninyo, inyong himuon nga mas maimpirno pa kay kaninyo. Ana. Karon sa atong simbahan, kumusta maming mga pare? Unsa man mi? Pariha ba mi sa mga Pariseo nga nagpakaaron ingnon lang nga naas templo nya nangwarta di ay? Mao ba nay amo? Kung maingon ana nami sultihi mi. Sultihi kamong mga parishioners. Kay mga Pariseo biyasan mo batasan usahay, sigig simba-simba nya libakon hastang pare. Ana, mga tigpakaron ingnon ba? Magsige tag ingon matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit, nya nagtuman day kas imong gusto, siging puyo-puyo, siging premarital sex, siging pangurakot, siging palaygit, siging kabit-kabit, nya magsigig ingon matuman imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Mga tigpakaron ingnon, kontra ginas Ginoo ang tigpakaron ingnon. Mao na ang importante di ay unsay atong gipanumpa sa Ginoo, unsay atong gipanumpa sa atong nasod, pakamatya na nato. Mao nay gitawag og hero. And kitang tanan nga mga Filipino citizens dinhi og sa abroad, we are called to be heroes. Kita sang tanang Kristiyanos, bisag unsa patag sikta, di na lang ta maglalis anang atong sikta. Kitang tanan nga nagtuo sa Ginoo, nagtuo ni Kristo, we are called to be heroes of our faith. Di na kinahanglang maglalis pata. Di na kinahanglang magsigi patag ingon kinsay tinuod nga simbahan nga tinukod ni Kristo to the point ka magsininghagay na ta, magsigi na ta og away tungod lang anang mga historical, biblical, philosophical nga mga basihanan. Ang tinuod nga basihanan ang atong pagbuhat sa sugo ni Kristo, labi na ng paghigugma sa atong isigkataw sama sa atong kaugalingon, ang pag-alagad sa labing ubos kanang gitawag og the least, the last, and the lost people. Ada hilom lagi mo diyan. Mao bitaw kining nahitabo ron sa Davao, ang atong mga kapulisan doon na sila'y panumpa nga ilang dipinsahan ang atong nasod to serve and to protect the citizens of the Philippines. O nagtraining na sila, naggamit na sila armas, nagtraining na sila physical training to defend and to protect our people, the Filipinos. Mao na nga kung dunay kriminal, ilagid ng gukuron. Kay kanang kriminal makadaot na sa atong mga civilians, sa mga helpless people, katong mga way armas nga mga tao. Ang kriminal nga nagdag armas, mupatay na ni bisan kinsa gadag granada sama ng ato mga terorista, sama ng ato mga NPA nga magdag armas niya, paskinan lang kag kaduha, katulo, human, putol na imong liog, buak na ang imong o. Ingon ana ilang style, mo nang makigkontra gyud ang atong gobyerno ni ana kay mupatay nag mga civilians nga way mga kusog na sangka sa imong armas. Kaya ang mga civilians, ang ato mga ordinary citizens, maunay purpose nganong nagtraining tag mga military, mga policemen, aron nga tabangan ning mga tao nga nanginabuhi na tinarong. Sa nahitabo dito sa Davao, ang mga civilians nga sakop sa Kingdom of Jesus Christ nga ilang community ni Kibuloy, mga way armas, way mga bisan na lang ganig kutsilyo nga giatubang nila. Unsay gibuhat sa mga pulis, giguba kuno, naman na sa footage sa social media, giguba dito sa loyo, gibungkag, unya giatake silang kalit kaayo, nagdag mga armas, gipasiritan og tirgas ang pipila, pangpusasan tong murag ni aksiyog sokol,
Daghan ang na kuyapan, daghan ang giatakis kasing-kasing, doon na pa'y namatay ng mga civilians nga tungod sa heart attack. Ug na ay mga bata karon, mga tiguang nga na-trauma, nga makakita lag uniforme sa pulis, magkurog-kurog na. Traumatic experiences. Kay ila man ang mga Pinoy-anan diha, ipangbungkag ang kaning pultahan, ug makita natos footage nga ila dayong gialihan pagsud na nila. Murabag kaning giingon ni Kristo ba nga wa nay makasulod, giyawihan, way makagawas, way makasulod. Bisan pa ang ambulance nga gipadalas mayor sa Davao, dili pasudlon nga mo-rescue unta sa mga gipang-atake dito sa sulod. Di pasudlon sa mga pulis. Kinsay ilang gipangita? Ano sa to? Pastor Kibuloy o upat man tingali ito ka mga akusado. Accused pa na, di pa na kriminal. Accused doing sexual abuse o unsa pa to? Human trafficking ba to? Ang kaso. Pero ang ilang abuse to criminals nga nangamatay na gani, wa man kapatay si Kibuloy, wa may gibutang nga nakapatay siya. Pero sila nakapatay nag mga civilians tungod sa ilang pangatake, nakatrauma na kay kanang sexual abuse, makahatag man nagtrauma. Sila nakahatag na rog traumatic experiences to many sa mga bata o mga tao dito. Unsa man na siya? Collateral damage, gitawag nag irresponsible handling of power. Ang mga pulis irresponsible kay sa ilang pagpangita sa kunuhay kriminal, giapil manilag haras ang mga tao nga way labot. Ingka membro mo na niya pader, membro lagi, pero tungod ba lang kay membro apil nas imong pagharas nga wa man gani ka kahibaw diha o naa bagi diha ang imong gipangita. Gi-question sa lawyer kay ang giserve nga warrant ang lugar sa gipangita Pasig. Unya tuwa siya dito ni serve na ay gamayng word nga elsewhere, gi-explain sa tos lawyer, dili namang maminaw ang leader sa pulis kay ang iyang understanding sa elsewhere maoto, niyang understanding sa lawyer dito mao. Kinsa mo risondon, ang pulis o ang lawyer? Ambot lang kinsay makamaong mo interpret og balaod. Unya pag human nilag take over, naagya po nas footage na nagbarikada sila dito, ang uban naglingkod-lingkod sa daplin, ang uban ang higda, ang uban nagsigarilyo ang mga pulis. Basta lang mura silang nagwardya, they took over the whole area. Maubagod na arrest warrant. Is that the way to serve arrest warrant? Wa sa ko kibaw kay di man ko lawyer. Pero kanang pag-take over nimo sa private domain, dako kay nang violation without the legal papers na imo na nang giangkon. Ato maginang papahawaon ang mga squatters, hasta ganing squatters og iyan na nang giangkon for how many years, musukol pa manggani kay naibalaod ana private domain. Di ba? Kana ba hinoong gidevelop nga private domain nya gideclare pagyod nga ilang place of worship and residences imong i-took over nya imong bawalan ang tanang tao nga mogawas og mosud nga naa diha gapuyo. Who are you to do that? Maunay akong giingon, mga tigpakaaron ingnon, mihural sila nga ilang protektahan o dipinsahan ang atong mga Filipino people, ila na noong gi-oppressed o giharas. Ang rason, naminaw ko gabi sa live nila, niingon ang mga pulis, nagtuman lang mi sa sugo sa among labaw. Kinsa may inyong labaw? Kinsa may nagsugo? Gatudtod na. Si Jose Rizal, panahon niya, o si Andres Bonifacio, o sana sa atong mga highlighted hero sa Philippines, ang authority atong panahon na mga katsila. Gisugo sila og usa ka butang nga di sila kagusto kay against sa ilang konsensya kay makadaot sa ilang mga kaigsuonan nga mga Pilipinos. Gisupak nila ang authority, mautong gipatay sila. Kanindot unta sa ato mga kapulisan, inig-ingon nga mao ni buhata, nya moingon sila, di ko mobuhat ana sir, kay maamong ang mga civilians, maamong ang akong giprotektahan, ang akong gihuralan,
nga akong protektahan o akong i-safety maamong kung maoning paagiha ang inyong isugo nako. Nya mingon sa taktakon kas trabaho, mas may pag-imo kong taktakon sir kaysa imo kong suguon aning makaamong sa akong mga giprotektahan. Pananglitan pulis ka nya naa kay mga igsuon, naa kay mga anak, suguon kas imong general, pamatya ng imong mga anak o kanang imong mga igsuon kay gidudahan na nako nga mga adik, ikay patay ana. Ikaw nga igsuon, ikaw nga amahan o kahainahan, mo patay ka. Hoy. Moingon jud ka, taktakan na lang ko sir. Kay blood is thicker than water. Atong blood kining mga Filipinos, mga pulis, mga executive, judiciary, ug unsa pa nang ato mga branches diha sa gobyerno nga gipangpili mo panahon sa eleksyon. Hunahunaa in town nga dili mo mahimong mga hypocrites. Kami sang mga pari ni hural sad mi nga mo witness sa pagpalambo sa pagtuo, pari, deacon, pari, obispo, kardinal, santo papa, maningkamot sad ta nga dili ta mahimong tigpakaaron ingnon. Si San Pablo porting daig sa mga taga Tesalonica kay nag-anto sila og nagpakamatay para pagpalambo sa pagtuo nga ilang gidawat. Dirisad sa atong tubag sa Salmo, isangyaw ang iyang katingalahang mga buhat ngadto sa tanang nasod. Kinsang buhat atong isangyaw ug atong saksihan ang buhat sa Ginoo, ang buhat sa gugma, ang buhat sa pag-alagad, ang buhat sa pag-ampo. Hinaot unta ang ato sang mga public servants nga dunay mandate to serve and to protect the Filipino people here and abroad. Inyo sa duntang pakamatyan ang inyong paghural, dili kay mo patay mo sa inyong kapwa Filipinos nga mga helpless, mga kanaganing inosente o mga malinawng nagpuyo inyong patyon tungod lang kay nangita mo usa ka kriminal kuno nga inyong gipangita. It is very shameful, makauuaw nga buhat. Di mo ka maong muhatag og strategy nga makabuhat ta ani nga dili maamong ang atong isig katawo. Matod pa sa lawyer nga akong nahibaw-an, kanang obstruction of justice labi na gyud naa sa dako nga building or residence, imo ra nang ma-impose basta nakakita jud kang ang kriminal nisod anang maong building. Ikaw ba, policeman, gagukod ka or gisurveillance nimo, klaro gyud at this time in this place naa diha ang kriminal, certain gyud kay ka nya imo dayon siyang i-arrest nya naay nibabag nga tao, naay nibabag nga mga tao, kana mao na sila gitawag og obstructions of justice. Pwede na nimo silang iharas aron makuha ang kriminal kay sila ni kunayb man sa kriminal. Pero wa kay kasiguruhan nga naa diha, dili nimo makita nga naa diha ang kriminal, dili ka mamugos pagsulod sa private domain. Gikas buntag kuno hangtod sa hapon, 2,000 policemen ni search aning 30 hectare, around 30 hectare nga property sa KOGC. Wa sila'y nakita adtong upat lima ba to ilang gipangita. Wa sila'y nakita. Ang sunod nilang gibuhat, wa sila manggawas, ilang gibarricade. Mao na moingon ang mga lawyers, dili na kuno na makatarunganon. Wa man mo'y nakita, then get out from the property and then do another surveillance and another planning aron imong mapinpoint hain man itong kriminal. It's enough for you to search 10 hours, 11 hours, 12 hours. Ug wa jud kay nakita, no need to kanang murabag i-freeze nimo
ang tibuok community nga gitawag og private domain. Mo na giingos mga lawyers, lahi man sa version ang mga pulis. Mo na hangtod karon na aning maong chaos. Unsa may gusto ni Kristo, di ta magpakaaron ingnon, magpaka totoo ta, uphold the truth. Kung ang tinuod wa gid diha ang kamatuoran, hunong sa pag-insist niya ng maong kamatuoran, ayaw pagpakaaron ingnon. Ang Ginoo mas nasayod unsay kamatuoran, adto unta ta magpakahiro atubangan sa Ginoo, di ta magpakahiro atubangan lang sa atong mga human authorities, labi na gyud sa mga human authorities nga dunay vested selfish interests. Ang kinaiya ni Santa Monica, modelo natong tanan unsaon paglimpyo ang atong kalag. Ang timailhan sa tao nga hugaw o kasing-kasing, hugaw sad na siyag binuhatan, ligay mong tupad ing na limpyo kag kasing-kasing. Matan ba? Unya, kung ang atong kasing-kasing gani hugaw, nya sige tag panglimpyos gawas, maproblema ta. Nga naman, ma-stress kita kay ang tuburan sa kahugaw, dili man kaning sa gawas, di aman sa sulod. Sige bag, ana ba? Sige buga og hugaw niya, di ni mo limpyuhan, ang gawas ray imong limpyuhan. Mura kag nagsawd og tubig kanang ni agas ang imong atop pag-uwan, sige kag sawd diri silong, sige sag agas. So sulbara usa ang sinugdanan diin gagikan ang maong kahugaw. Muna si Monica, limpyo man siya kasing-kasing, na timingan nga ang iyang bana si Patricios ug usas iyang mga anak si Agustin hugaw kayo kasing-kasing. Unsa may gibuhat ni Monica, gasige ra siyag ampo nya hilak. Ang nigawas sa iyang binuhatan ba, ampo og hilak nya gasigig higugma, gasigig alagad sa iyang bana ug sa iyang anak nga si Agustin. Nindot no? Saman, ganahan mo mabuhat ani? Kana bang imong anak musuyop, di ra ka masuko, magsige ra kag hilak og ampo nya higugma. Saman, di mo muyaw-yaw. Imong bana kusog kaing mga bit, sugarol kayo, bunogon pa ka, igo ra jud ka mo hilak, ampo o nya higugma. Saman, mutuman mo ana dili. Mingaw man. Una, sa atong unang pagbasa, si San Pablo ni-remind sa taga Tesalonica, ingon siya diri, kaning pag-anhis Ginoo, gitagna-tagna man ni, nangahadlok mo ani. Ayaw mo kahadlok sa pag-anhis Ginoo nga matapos ng kalibutan. Kay dili ni mo abot basta dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa sa tigibutang dire. Dili pa mahitabo ang mutong asan niya. Kay ang maong adlaw dili mo abot kung dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios o dili pa motungha ang taong yawanon nagitagana alang sa impyerno. Mauna nga matod pa niya diri, ang maayong balita nga gihatag kanha ninyo unya ang modeling ni Hesukristo mao gyud atong sintrohon. Di ta anang katapusas kalibutan or kamatayon, kay buhaton man gid na, mahitabo man gid na. Pero
kuan ra man na external. Kanang mamatay nato lawas ra. Ang gusto gyud ni San Pablo nga ang mga magtotoo magtan-aw gyud sa kasing-kasing, ilabang gihuptan ang maayong balita, ang ebanghelyo ni Kristo sa ilang kasing-kasing, kay mao man ay dili malangkat sa yawa. Kining kalibutan pwede ra man iglangkaton, kanang imong balay pwede ra kag hinginlan diha, kanang imong bahandi sa usa lang kapag pamilok, usahay kalit lang nagkawa, kanang imong tupad way siguro ugma wa na ina imong tupad, ina ako di jud ko manigurog na apa ka ugma, ina bitaw nya og kana mo'y atong sigihag sentro, limpyuhan ang balay, limpyuhan ang ato dihang lawas. Nya nalimot na ta ang ato dihang kasing-kasing, wa na di magkupot sa balaang kasulatan sa Ebanghelyo sa Ginoo. Wa na. Mao na nay pinakahugaw. Kay inigabot sa Ginoo matud pa sa atong tubag sa Salmo, moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Unsaon ta niya paghukom? Iyang tan-awon ang atong mga tagsa-tagsa ka binuhatan. Nya sa ako nang gikaingon, ang hugaw nga kasing-kasing hugaw sad og binuhatan. Dinis Pilipinas naataroy giatubang nga kagubot. Ang mga kapulisan way hunong sa pagsigig atake anang naang lugar nga gitawag og Kingdom of Jesus Christ, lugar sa mga katawhan ni Pastor Kibuloy. Ang ila diha limpyuhan nila kay ilang giakyos si Pastor Apollo Kibuloy o pipila ka mga kauban nga mga hugaw, mga kriminal naghimog sa laod sa atong nasod ug sa katawhan. Mao nang ilang gipangita kay ilag yung kuhaon ning tuburan sa hugaw para sa mga kapulisan nga mao si Pastor Apollo Kibuloy. Lingiya imong tupad ing na mutuo ka nga limpyo ang mga pulis. Ing na ba? Ing na mutuo ka nga limpyo ang mga pulis. Kay kun manglimpyo ka sa kahugawan sa imong isig katao, nya ikaw sad nga naghimo ana numero 1 sa kang hugaw, ang resulta hugaw. Mao na ron ang resulta, mga civilians nangamatay, mga inosenteng mga tao nangatruma, karon na nag-antos na ang mga tao dito nga mga inosente, mga tao nga nagsunod sa pagtulunan sa Ginoo nga ilang gituhuan. Di ko moingong parihat ag pagtuo nila kay Katoliko man ta. Sila di man na sila Katoliko. Pero ang ako bang punto ba, ang ilang genuine na pagtuo sama sa atong pagtuong Katoliko, kung moabot ang panahon nga di na sa tatuhuan o niya maghuna-huna na sa ning atong kapulisan o kaning atong mga leader sa nasod nga hugaw ang mga pari o niya atakiho na sa mi pangitaon mi kay ila ng prisohon or ila bakhang patyon niya kung di mi makitaan kamong nanimba dinhi maomoy sana bombahan anang tirgas kamo maoy pagawason sa inyong Pinoyanan, di na mo pasudlon. Unsa man na limpyo pa ng paagiha o hugaw? Ha? Kamo nalay hukom na. Nya kung pulos hugaw ang maglinimpyuhay mo resulta ginas kagubot. Kagubot nga makaguba o makapatay sa hinimo sa Ginoo. Sama pananglit sa atong lawas. Muna nanay nangamatay dito sa mga sakop ni Kibuloy o niya nanasay na nga damage nga mga properties na nga silo nga mga kasing-kasing o hunahuna sa atong mga leader sa nasod nagkakuan na, kabangi na, ambot og asa ginikotob. Klaro kayo nga ang gigamit paglimpyo ang hugaw nga kasing-kasing.
Sama ni Santa Monica ang iyang gigamit paglimpyo sa iyang bana o sa iyang anak, ang iyang pagampo, ang iyang paghilak o ang iyang maalagarong gugma. Pagkanindot og resulta, ang pagano niyang bana si Patricios na convert, na bunyagan, nituos Ginoo niya, namatay. Wa mamatay nga pagano. Si Agustin nga portig yung daghanag bisyo, labi na ning sexual immoralities nga iyang gi-engage og maayo. Pagkaedad og mga 31 ba to, 32 anyos, nakaamgo og nadutlan sa maong mga pag-ampo ni Monica og nisulod sa di lang Katoliko nga pagtuo ni sulod pagyus pagkapari. Namatay si Monica dito sa Ostia, gikan sila sa Milan, balik sa ilang lugar sa Tagaste sa Africa. Nasakit, nahilantan ang iyang mama, kuyog sila ni Agustin o ang iyang brother ni Agustin. Si Monica nisulti ngadto ni Agustin og sa iyang igsoon nga, pasagdi lang ko ninyong mamatay, kaysa tinud-anay wala na ko'y gihuna-huna nga naa pa ko'y purpose aning kalibutana. Kay ang akong number 1 nga pangandoy nga ikaw, Agustin, mahimo lang unta kang Catholic Christian. Katoliko ba? Sama sad sa iyang gituhuan. Kana ra gyud akong pangandoy, pero karon nahibaw nako nga ikaw mo alagad pagyud sa Ginoo isip pare. Wala na ko'y pangayoon pas Ginoo. Masabot ana, wala na akong hahanapin pa. Gilingi ay mong tupad. Ingna naa pa kay gihanap-hanap. Orang imo bakang pananaw mo'y hanap-hanap na. Napa ba mo'y gipangita? Napa? Kung naapa tay gipangita, pasabot ana ang kasing-kasing nato dili limpyo. Si Monica kay limpyo man kay siya kasing-kasing, sa dihang ni takod na ang kalimpyo ngadto siyang isig katao, labi na gid siyang anak, kontento na kay siya. Gitawag to og perfect satisfaction ang iyang gibati. Karon siging pangita ang mga pulis ni Kibuloy, hangtod na lang ato akong nabatian sa live news kaganiha, ilan ang bombahan ang underground sa eskwelahan karon, magsugod bang klase karon, ilang bombahan kay naa ako no dito'y bunker unsa na kana murabag space ba dito slawom nga nakita silang detektor nga way agianan. Way agianan, wa sila makita nga unsa sa na ilang detektor nga makadetek nga naa dito'y chamber o niya di man kadetek og asang agianan. Ila kunong bombahan di mabungkag na astang eskwelahan, no? Unsa kay buhaton sa atong mga human rights advocates ani nga mga bata ma-deprive na, basig moingon sila nga mas importante ang purpose sa mga pulis kaysa purpose sa pag-educate o pag-take care sa mga bata. Posible sad, pero wa na mag-igo sa siging pangita sa hugaw. Pero murabag ikaw ba na kay balay, nangita ka sa hugaw sa imong balay, nya gubo nimo ang imong mga bungbong, ang imong mga salog, imong bombahan aron makita nimong hugaw. Sakto ka na. Pamatyo nimong mga tao nga nagpalibot diha nga imong giakyos nga nagdepensa kunuhay sa usa ka kriminal nga akyos, dili pasad ka ng convicted. Accused pa lang. Nya imo na silang ipanish, imo na silang pamatyon ang uban. Dili pa gyud maluoy, wa gani gyud declaration nga kaning nangamatay karon, kaning nangasamdan karon, kaning nangatrauma karon, tulubagon ni nato, wa gani na nga declaration, way kaluoy. Sakto ka na, mamalandong ka tayo. Mao na mga bunga ni sa atong hugaw nga kasing-kasing. Parihagod sa nahitabo sa laing nasod,
Hamas, Israel, Ukraine, Russia. Sige silang gubat daghan nakaigda nga matay ng mga tao aron lang kunuhay pagpatunhay sa ilang gitawag og hustisya o kaangayan. Pero sa ilang pagpatunhay sa hustisya, kaangayan, nangamatay ang mga inosente nga mga tao, mga civilians. Nangaguba ang mga infrastructures nga gihaguan aron mapuslanon sa katilingban. Hasta mga balay nangaguba, eskwelahan, hospital nangaguba. Sakto pa kahani. Mauna ni ang bunga kung ang manglimpyo sa atong katilingban, mga hugaw kasing-kasing. Nagikatapusan nga lingi ing na sugod karon limpyuhin na ng imong kasing-kasing. Ing na sugod karon limpyuhin na ng imong kasing-kasing. Kaya ang resulta pareha sa atong mga santos, limpyo kasing-kasing, sa mas gibuhat ni Mother Teresa of Calcutta, ang mga bulingon og naong, mga bulingon og lawas, mga masakiton, hasta paganing gipangud ang lawas, gilimpyuhan ni Mother Teresa og sa iyang mga kauban, nangalimpyo ang lawas, nangalimpyo sad ang kasing-kasing. Si St. Francis of Assisi, nga limpyo kasing-kasing, nalimpyuhan niya ang mga taong na nag-away og nihari ang kalinaw. Daghang mga santos nga atong modelo sa atong simbahan. Hasta gani si San Agustin, nahugaw kaniadto, ang iyang kasing-kasing, niingon din siya, my heart has been restless until it rests in you. O gikan ato, iya na diyong gipromote ang paglimpyos kasing-kasing nga karon ang mga Agustino na to mga kaparian, OER, kanang atong OAD, kaning atong USA, kanang Gadadya, Santo Niño, pagkadaghan sa ilang nabuhat nga paglimpyo sa katilingban sa tibuok kalibutan, bunga sa nag-awas-awas nga kalimpyo sa kasing-kasing ni Agustin. Mao na siyang tinuod. Dinis ato, daghan mang muanhi dinhi, moingon din sila, Pader, limpyo kayo inyong grounds, limpyo kayo inyong simbahan. Limpyo ba? Limpyo? Nganong nalimpyo man ni siya? Secret. Si Juan Bautista or Juan nga magbubunyag, gitawag siya the highest prophet among the prophets of Israel. Next to Jesus, siya mao'y pinaka-highest prophet tungod kay siya man ang nag-andam sa agianan ni Jesus nga mao ang manluluwas. Pero bisan pag highest prophet siya, niya buutan kayo ni si Juan, wag ni maghimog sala, pero gikalagutan gihapon siya. Sugot mo kalagutan mo sa inyong isig katao? Sugot dili. Dili. Mao day ni mahitabo basta magkuanta, magsunod tas Ginoo isip usa ka propeta. Diri sa atong unang pagbasa, si Propeta Jeremias, niingnan sa Ginoo, ako kang sugoon, pagsangyaw sa akong pulong, pero dungtan kas mga hari, sa mga pari, ug ang tanang tao sa kalibutan, makigbato kanimo. Luoy, ano? Kaning Ginoo lahi sa ni siya. Kung musunod ta niya, iya sang tugutan nga, dumtan tas kalibutan. Muna, aron dili ta madumtan sa kalibutan, din alang sa ta mosunod sa Ginoo. Ngay pangutan na imong tupad ing namosunod ka sa Ginoo. Dumtan jud ka sa kalibutan. Ako di man kayo ko ingon nga limpyo kayo na amsa ko'y mga nya sa akong pagsigigwali sa pulong sa Ginoo, naagi magdumot. Usahay mabiral ta sa social media tungod sa mga intriga, tungod sa mga pagdaot. Okay ra na. Kay natural man gina basta moakta as prophet. Kita sa pagbunyag nato, hinumduman nato niha, pagbunyag nato nakaambit sa ta sa misyon sa simbahan nga mao'y misyon ni Kristo o giunsa man
Tuman ni Kristo ang iyang misyon dinis kalibutan, nga mao ang misyon sa kaluwasan. Gigamit niya ang iyang tulo ka threefold nga offices or kaning kaakuhan, isip propeta, isip pari, o isip hari. The prophetic, the priestly, and the kingly offices of Jesus. Mao na kitang tanan, doon natay propetanhon nga kaakuhan. Ug unsa maning propeta, mao ni siya magsangyaw sa pulong sa Ginoo ug iya nang saksihan. Pasabot di siya magpadalas kahadlok sa mga pagdaot o mga pag-alkontra sa kalibutan. Mao na diri sa unang pagbasa, niingon gid diri ang Ginoo, dumtan kastanan pero tagaan ti ka og kalig-on aron dili ka mahadlok, makasukol kanila. Pero ang pagsukol nga atong buhaton mao ang dili mahadlok. Mao na si propeta Jeremias gikontrahas tanan pero ni atubang siya tanan. Si Juan nga magbubunyag gikontrahan sad sa hari nga mao si Herodes og sa iyang kabit, asawa siyang igsuon nga mao si Herodias. Pero wa gyud mahadlok si Juan, wa gibutang dinhi nga 14 niyang hilak, 14 niyang pakiluoy, wa. Relax ra si Juan nga gipriso. Nya pag ingon sa diri nga gipadadag sundao ngadto para punggutan siya sa liog suod sa prisuhan. Wa kita nakita diri nga milugnot si Juan, mikisi-kisi si Juan. Naputol sa diyang liog. Relax ra kaayo. Nga naman ang propeta mosaksi sa iyang gisangyaw. Og unsa may gisangyaw sa propeta, una gyud gugma. Kamong mga asawa, nahigugma mo sa inyong bana. Gugma. Nya, sugot mo kulatahon sa inyong bana. Dili. Mao na. Sangyaw ganita, ato ginang saksihan. Manglagom ang naong, pero muingon ra gyapon, I love you very much. Si San Juan gipriso pero wa siya masuko ni Herodes. Sige lang yapon siya ingon, aron ka maluwas, biyain ang pagpangabit. Si Herodias porting sukoa kay na in love sa tingitong Herodes. Pero si Juan gipriso na siya. Wa gyud mo reklamo. Una, nganong di man ta mahadlok og daoton, di ta mahadlok og biay-biayon tungod kay nahigugma man tas tanan. Ako mo desisyon man jud ko kanang mag-biay-biay nako, ako ra man ginang higugmaon. Ako ra gyapon nang smilean. Unya sag mamatay na sila, ako ra gyapon misahan. Ug ako say maunag kamatay, mayon tag-ila sa kong limsan. No, di ba? Kana bang nganong ato man ginang dakuon, dara man ginaog maghigugmaay ta bisan pag dili ta parihag baruganan. Ikaduha, ang propeta dili muundang sa pag sangyaw sa pulong sa Ginoo ngadtos mga tao nga dili ganahan maminaw. Kana ba mga tao nga mukontra niya, ang propeta di gina mohonong sa pag sangyaw. Dili tungod kay iyang hagit-hagiton, kung dili naa niya ang pangandoy nga unta mudawat ang tao sa pulong sa Ginoo aron maluwas. Naman say pulong sa tao, mag-conflict man ni usahay ang pulong sa tao ug pulong sa Ginoo. Muna mustig kita. Kitang mga nagtuo ni Kristo, nagsunod sa atong simbahang Katoliko, mustig kita pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Kay kanira bang pulong sa Ginoo, lahi man ni siya sa pulong sa tao. Ang pulong sa tao nakasintro lang sa kaluwasan sa lawas. Pero ang pulong sa Ginoo nakasintro sa kaluwasan sa kalag. Mao nang niingon si Jesus, ayaw mo kahadlok sa makapatay sa inyong lawas apan dili makapatay sa kalag. Muna si San Juan nga magbubunyag sa diyang gipunggutan siya sa liog, igo ra siyang niingon tingali, lawas ra may mamatay ani,
Pero ang akong kalag, di man mamatay. Nganong di man mamatay ang iyang kalag? Tungod kay way sala. Nagsangyaw o nagtuman sa pulong sa Ginoo. O para nako, mao ginay the best nga atong prinsipyo. Akong lawas, mabunog, mamatay, pero ang akong kalag, kanunay limpyo, kanunay himsog, kanunay buhi, tungod kay nagtuo ko, nagsangyaw ko, o nagbuhat ko sa pulong sa Ginoo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, mag-awit ako, mahitungod sa imong kaluwasan. Unsa man nga kaluwasan? Kaluwasan sa kalag. Gilingya imong tupad. Ing na sugod karon, sugot na tagpatyon. Di ba? Kanindot ana. Daghan kaayong importanteng mga pagtulunan nga gitudlo ang ato karong mga pagbasa, ang atong gospel, labi na gyud. May tingay mo sintro lang ta sa usa. Kaning giingon ni San Pablo diri sa atong unang pagbasa nga ang mensahe kay ang mensahe adiden ingon siya dire, si Kristo wala magpadala kanako aron ako mamunyag kundili aron magsangyaw sa maayong balita, dili ginamit ang mga pulong nga lisod sabton aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo didto sa krus. Kining gahom sa kamatayon ni Kristo sa krus mao ni ang sentro sa mensahe sa simbahan dinhi sa kalibutan. Sige lingi ay mong tupad ing namutuo ka nga kung bitayo na ka sa krus mahimo kang gamhanan. Ing na ko no. Inakana bang bitayo na ka sa krus? Mutuo ba ka nga mahimo kang gamhanan? Ha? Ang krus nagsimbolo sa kahuyang, nagsimbolo sa kamatayon, nagsimbolo sa kasakit, nagsimbolo sa pagka kaning ubos, way gahom, helpless. Pero sa mata di ay og sa kasing-kasing sa Ginoo, kining cross mao ni ang labing gamhanan. Muna kitang mga Katoliko ato ginanggi bandilyo ang cross, hasta gani kaning atong pagpanguros nagsimbolo na nga miilata nga ang cross gamhanan. Apan para ni matud pa ni San Pablo, kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus binuang alang ni adtong wala maluwas, apan alang kanatong nga giluwas gahom kini sa Dios. Kana ding mga tawo nga padung nas impierno mao nay magsigig reklamo anang krus. Kana mga tawo nga padung sa langit mao na sila'y malipay kung naa ang krus. Unsa man ning krus? Pag-antos sa kinabuhi. Kinsa ninyo dinhi ang malipay basta naanay mga pag-antos ta sa ngamot. Pulos mo mga impiernohonon. Kay matod pang San Pablo, ang malipay ra gyud kadto rang naluwas, pero kadtong wa maluwas, di gid sila ganahan sa krus. Mao bitaw nga si Kristo, mga apostoles hasta mga propeta, pagsangyaw gid nila sa pulong sa Ginoo, kasagaran gid nila gipangpatay. Si Kristo sa ningon sa siya mga apostoles, kung sundo ninyo ang akong gisulti nga isangyaw ang maayong balita nga mao ang kamatayon diha sa krus, ang gahom niining maong kamatayon, kontrahon mo sa tibuok kalibutan. Kontrahon, masuko ang kalibutan. Pero musikat sa noon tag masuko kay i-post man ta sa social media. Bitaw, ngano man nga masuko man kalibutan, kay si Kristo nagsulti man nga kung tamparuson imong pikas aping, ipatamparos ang pikas.
Mao man na ang cross. Kana bang malipay ka kung dunay mo tamparos nimo? Kung dauton ka mo, kung biay-biayon ka mo, kung lutuson ka mo, paglipay. Gisayunan ka ana, paglipay. Bekin sa man ninyo din hibi, malipay nga, lutuson ka, biay-biayon ka, bugal-bugalan ka, dauton ka, malipay mo na. Pero si Kristo niyon paglipay, moingon gina ang mga taga-kalibutan nga binuang man na. Mo na nga niingon si Kristo para sa mga tao nga wa maluwas kanang ni argis kalibutan ang panghuna-huna, binuang ang cross. Matod pagay diri sa dayong katapusan sa sulat ni San Pablo, niingon diri apan ang mga Hudiyo nagkinahanglan og mga milagro aron motuo sila, milagro. Og ang mga Griego nanginahanglan og kaalam. Apan alang kanamo nagsangyaw kami kang Kristo nga gilansang sa krus, og kining mensahia wala kahimut-i sa mga Hudiyo og giilang binuang sa mga dili Hudiyo. Yan ay nindot kayong ending. Apan alang ni adtong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o dili Hudiyo or Filipino, si Kristo mao ang gahom o ang kaalam sa Dios. Kay ang giisip nila nga binuang sa Dios, mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tao, o ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios, mas lig-on pa kaysa kusog sa tao. Kasabot mo ani. Lingiyay mong tupad na kasabot ka ng gibasang pader. Kana ko nung giisip na tong binuang, kana bang kaalam sa Diyos nga giisip na tong binuang, sama ng tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas, kung dunay musakmit sa imong mga gamit, ayaw na lang nagbawia, kung dunay mo patay nimo, pagpakamatay lang, ana. Unsa man na para ninyo? Tinarong pa na o binuang? Kung dunay mo kalata ninyo, pakulata lang. Unsa man na? Binuang na ninyo o tinarong? Si Kristo gikulata man to. Si Kristo gibugal-bugalan. Dili lang kulata ni Kristo, latigog yun. Purong-purong pastunok, sigihan paglapdos, papasanon pas cross, hubuan pag yun, gilansang pa sa cross, sobra patos kulata, sobra patos bugal-bugal, dakmal na gito. Pero sa may gibuhat ni Kristo, nireklamo, niya ka mo, o ganaon mo, reklamo mo, dili. Mga buangon. Muna, sa atong ebanghelyo, gibutang diri nga, gispecify nga doon na di ay duha ka klase sa mga nagsunod ni Kristo, na ay maalamon, na asay danghag, katong 10 virgins. Ang mga maalamon, nakasustenir sila sa ilang tumong, nagmalampuson sa ilang tumong. Ang mga danghag, ang mga buangon, wa kasustenir. Unsa may ilang commitment pag adto nila dito, unsa gibutang dire? Unsa ilang tumong, nga pareha sila tumong, nagdala sila sa ilang mga suga og nang lakaw aron pagsugat sa pamanhonon, to meet the bridegroom. Lingay mong tupad, inaganahan kang makikita ni Kristo. Naganahan ka, kikita. Nya dunay specific place, nay lugar diin adto nila paabuton ang pamanhonon nga mao si Kristo. Nya kay ngit-ngit man nagda sila sa ilang mga suga. Ang kondisyon, mapawong gani imong suga, wa na kay apil, din ka pasudlon adtong gitawag og wedding banquet. Basta mapawong imong suga. So, pulo sila gadag suga.
Pero ang mga danghag, ang mga buangon, daghan ra bang masuko aning word nga buangon? Danghag lang, danghag. Ang danghag, wa magdag additional nga oil. Gasalig lang sila atong ilang suga. Sus, ang ilang suga kay ang lana kutob ra madis alas 12 gabi. Pero ang mga maalamon, nagdag yun og additional nga oil. Ni antos, ni antos og bitbit, dapas suga, dapat gasangkiig siguro to, kay gadapas oil, gadapas suga. Antos. Pag-abot na dito, na-delayed man pag-abot ang pamanhonon, alas 12 naman niabot. Sus, napaong naman ang suga sa mga danghag o buangon. Sa mga danghag. Ilan ang buangon lagi kay daghan kayo manimbaot balibo ana. Aning ang mga danghag wa na may suga. Unsa may nahitabo? Nangayo sila sa mga maalamon. Taga-imig jutay anang inyong lana, ingon sa mga maalamon, din asad ni paigo kay husto ra man is among suga. Unsa may buhaton? Panglakaw mo, pamalit mo lana dito sa tindahan. Ang mga danghag ng lakaw og nipalit og lana. So na-change ang ilang commitment. Imbis maghuwat sila sa pamanhonon, adtong gutlua na ilisan ang ilang hunahuna, mangita mig lana. Kakuha mo? Na-change ang ilang commitment. Karon kay niabot man ang pamanhonon samtang nangita pa sila lana, gipasod sila wa sila kasod. Ang nikuyog kadtong 5 kay andaman wa man mausab ilang commitment. So dayon sirad ang pultahan. Karon nakakita na sila lana, nibalik na sad sila sa ilang commitment to meet the bridegroom. Oy, gisirad-an namang pultahan. Pagtuktok nila unsa may gisulti sa bridegroom, wa ko makailan ninyo. Unsa may implication ani sa atong kinabuhi? Pananglitan, asawa ka or bana. Unsay commitment nimo to meet the bridegroom? Asa nimo sugaton ang Ginoo? Asa nimo sugaton? Diha sa imong pagkabana, diha sa imong pagkaasawa. Nya karon kay gikulata man kas imong bana. Unsa man? Mopadayon pagkaasawa. Gikulata man kas imong asawa, gi-abuse man kag may sa imong asawa. Daghang biyaro mga bana nga abused physically, mentally, and emotionally sa mga asawa. Daghan sa mga asawa nga abused by husbands. Unfair sad kay na nga magsige ra tag ingon nga panalipdan taning mga asawa. Unya ang mga bana nga gi-abuse sa mga asawa. Wa na lamoy panalipod ana. Nakaron gi-abuse kas imong asawa or sa imong bana. Unsa man? Mo give up kas imong pagkaasawa o sa imong pagkabana? Mo give up ka? Makig-divorce ka? Makigbuwag ka? Din ani mo makit-an ang Ginoo? Kay anha man kadiya sugaton sa Ginoo, mao bitaw sa pagkabana o sa pagkaasawa, moingon kita till death do us part. Kay kanang death mauna na ang panahon nga magkita na tas Ginoo. Inig kamatay nato, tan-awon sa Ginoo ang atong original commitment to meet Him. Asawa bagyapon ka karon, hangtod karon asawa bagyapon ka, hangtod namatay ka. Yung kadili, kabit na lang ko kay nagpuyo-puyo na mi. Sige, impierno ka. I do not know you. Bana bagyapon ka, hangtod karon, di na Lord, kay nga akong asawa, nangabit man. Tuanam sa sila'y anak, karon gapuyo-puyo lang sad ko. Din ako bana. I do not know you. Pari bagyapon ka. Dili nyor kay ang madre nakigpuyo nako. I do not know you. Ana, kay ang akong gi-commit nimo nga magkita ta nga pari. Mao bitaw ang pari till death gyapon na. O dili gani till death kay you are a priest forever in the line of Melchizedek. So ang commitment sa pari sa unsa na? Poverty, chastity, and obedience must be
until heaven. Ana. Tinuod sakit. Ako sa akong pagkapari, nagtinarong ko, naningkamot kog tinarong pagsangyaw. Ang akong mga gihigugma nga gisangyawan, muatake nako, butang ta social media usahay, sintruhon kitag insulto, pero moingon ra gyud ko, Lord, ako ni silang higugmaon. This cannot change my love for them. Gusto kong magpabiling pari, dili makiglantugi. Oh, kay matud pa diri sa atong suwat ni San Pablo, ningon siya diri, busa unsa man unyay kapuslanan sa mga maalam ug sa mga makinaadmanon ug sa mga batid sa lantugi nining kalibutana. Unsa may kapuslanan, may kay kamulantugi, mag-away ta diha social media, mo sige ta diha paulbo aning ato mga kasuko ug kahiubos using our human wisdom. Unya di wa na di ta mohaom sa divine wisdom and power. Ug unsa man na ang pag-antos. Mao bitaw nga antos lang sad ta. May daghang mo text nako, Pader, unsa imong gibati ron aning sitwasyon na nako malipayon, wa day ka maguol, guol. Wa day ka sakit, sakit. Unya, unsa may mong buhat ron? Relax. Kay part man aron ko makapadayon. Ako naman ning gipangandaman. Ako naman ning gitagan-an og lana. Og unsa man nga lana, ako ning antuson ang akong kinabuhi nga gisudlan. Mo biya nay akong commitment adtong 1995. Kaya pagka 1995, mautoy akong tuig nga muminyo unaunta ko sa akong uyab. Buutan, guwapa, bright, jusnon, faithful, responsible woman. Murag makaingon kong wala na akong hahanapin pa sa isang babae. Tuan na niya tanan. Pero pag sud sa desire nga magpare, akong gitimbang-timbang, magminyo, magpare, magminyo, magpare. O ang katapusang point nga akong gihimong basihanan kung unsay final decision ako, ang akong gipangutanas, akong kaugalingon, niingon ko, asa man ko gustong mag-antos. Wa ko mangiingon nga, asa man ko gustong malipay sa pagkaminyoon o sa pagka-pare. Ang akong point of reference to finalize my decision, asa ko gustong mag-antos. O dinhi, pagdaan ako aning parokyaha, wa dang tigpila ka tuig, at takihon dahin ko sa akong mga gimahal dinhi. Di ba? Hilak sa ko ato. Karon sangyaw kog maayo, sikat-sikat social media, nagsigitag baligyag slots, daghan kay namalit diha sa social media, lipay kay ta, hastang atong archbishop, lipay kayo. Salamat nga nisikat ka sa social media kay nakahuman din tas kapilinya, nakasulisit ag dagkong amount, millions of pesos tungod aning akong pagkasikat sa social media. Pero dinhi sad sa social media, giatake ko sa mga wa kauyon ako. Sakit. Pero ingon ko, mauna ni. Ako na ning gipangandaman. Yan, ingon sa dayon ang Ginoo, napay sobra pa ana. Nako napabitaw Lord. Ingon din siya nga, pangandam-daan. Andam na ko daan na. Relax ra. Kana bang makaingon ra gyud ta, this cannot change my love for you. Muna kung ikaw asawa, kulataho na kas imong bana, mo ingon din ka, nangandam na ko ani. This cannot change my love for you. Ikaw sad bana, kulataho na kas imong asawa, budhian na kas imong asawa, maingon ka, dugay ko na ning gipangandaman. This cannot change my love for her. Oh, ano? I can remain a faithful husband or wife to my unfaithful spouse. I can remain a faithful priest to you, people of God, bisan pa ninyong mga saman buangon, danghag. Ay lagi ng buangon kay daghang ma-ratol ana. Bisan pas mga danghag. Unya unsa may mahitabo ug mamatay ko karong gabi, I have the faith confident to meet the Lord and say, Lord, nagpabilin kong pare, wa ko makiglantugi, wa ko makig-away, wa ko mo justify ni ako pare ko. Di ba?
Ikaw kanuling nga imong tupad. Na gusto kang magpabilin sa imong commitment. Na ka. Pabilin ka? Bantay ka diya. Og di ka magpabilin, mahimo jud kang unsa man, buangon, danghag. Danghag. Kung papilion mo, unsa man, ilabay mo ngadtos kangit-ngitan o pasudlon mo sa kalipay sa Ginoo. Pasudlon sa kalipay sa Ginoo. Di mo gustong ilabay? Bisag ako di sa ko gusto, kuyawan. Pero unsa may basihanan sa Ginoo nga makasulod ta sa iyang kalipay, kinahanglan doon natay ikapresentar nga ginansya. Dunay income nga atong mapresentar niya. Di ganita karimit og income, ilabay ta ngadtos gawas. Lingay mong tupad ing nadaghan na kag income. Pangutan na ba? Nadaghan kag income. Og unsa may basihan niya sa atong income, ang puhunan nga iyang gihatag. Og kining puhunan mao ang mga gasa, kining gitawag nato gifts of the Holy Spirit, mga virtues, mga maayong kinaiya, mga maayong hiyas, maayong buhat, sama ng gugma, pasaylo, kaluoy, kamanggihatagon, kaalam, kamapugnanon sa kaugalingon, kahadlok sa Ginoo, kalig-on, ug uban pa. Kung mag-anam gani ni siya og kadaghan ang atong pagbansay niini, mahimo sa tang kanang sana mabungahon o malambuon. Pero wa ganita kabansay aning mga gihatag niya nato sa may mahitabo. Wa tay ginansya. Mao na ang gitagaag 5,000, nakaganansya siya laing 5,000 kay iya man dayong gi patigayon, iyang gi paambit ngadto sa laing mga tao. Ang nakadawat og 2,000, iya sa gyapon gi paambit ngadto sa laing mga tao in terms of business. Ang nakadawat og 1,000, iyang gibuhat, iyang gi lubong sa yuta. Wa gyoy ginansya kay wa man niya gipaambit. Ang resulta, paghatag niya balik ngadto sa tagiya, maong agalon, perting sukua o gilabay siya sa gawas. Unsa may application ani sa atong kinabuhi? Una, mangita gid ta og okasyon nga atong mapaambit ang mga Diosnong hiyas, mga divine virtues. Mangita gid ta. Ug asa man na nga okasyon din atong mapaambit ang kaning mga virtues sa Ginoo. Unsa man? Kon kita biay-biayon, isalikway, og daog-daogon. Kana gyud nga mga okasyon mo nang ingon diri ang Ginoo, gipili sa Ginoo ang mga sinalikway, ang mga tao nga isip nga way kapuslanan sa katilingban. Lingay mong tupad ina okay ra nimo isalikway ka. So kita mahadlok man tag isalikway, mahadlok man tag sawayon, mahadlok man tag daog-daogon. Pero mao day nay okasyon nga atong mapalambo ang mga virtues. So kamo mga asawa, sigihan nga imong singhag sa inyong bana. Congratulations. Kay naa kay okasyon sa pagbansay, sa pagkamapasayloon, mapailobon, mapaubsanon, pasensya, pag antos, ana. Mao man niya mga virtues nga gihatag sa Ginoo.
Nya unsao man nimo pag-practice kung dunay mga okasyon diin isalikway ka, ibaliwala ka, daog-daogon, isipon nga way bili. Ana ba? Masuko manoon ta. Ang ato na noong napalambo ang hinatag sa yawa ang mga sala. Laing lingi sa imong tupad asa may ganansya nimo ron, ginansya sa sala o ginansya sa kaayo. Kita ra ba kusog kitang mo multiply sa sala. Habitan ang ingnon ko, pader, saway makagmaayo social media, mutubag ka, nako, ayaw na lang, kay mapunan niya. Mapunan ba, nagsulti na sa nato, nanasay lain. Sulti na sa ta, nanasay lain. Mamultiply na noon. May pag maghilom na lang ta, o sakit, ihilak lang. Saon, man yung gisaway, magita. Ana, di ba? Ingnon kang batignaong, ay nalag reklamo, kay mapunan na noon, mas specify na noon. Mahingon ka, o say bati, siya, ilong plan nimo, bati, mas specify na noon. May pagmuhilom na lang ka. May pagmuingon na lang ka. Bisag bati kog naong, pero nahigugma man ko nimo. Bisag bati kog naong, pero di mo kong sawayon, pero gipasaylo gyapon ti ka. Di ba? Bisag imo kong gidaog-daog, pero sundon gyapon ako, unsay imong sugo nako, tumanon gyapon na nako. Bisag naghilak nako, dili gyapon ako usbod ang akong pagtahod o pag-honor nimo. Nindotay. Ginansya dayon ka. Og mao na nga nahimo silang mga dato, nahimo silang mga inila, ang kadtong mga gikuha sa Ginoo nga mga sinalikway sa katilingban. Kay ngano man nakita mas mga tao nga nag-anam og tubo ang ilang mga maayong buhat. Una, pasalamat kita daog-daogo na ta kay sigihan tag daig, sigihan tag honor, sigihan ta og kaning pasidungog, usahay makalimot ta. Matod pa ni San Pablo, mga igsoon, hunahunaa kung kinsa kamo kaniadto. Nya di naman ta makalimot naman ka, labi nagprinsipal na kas eskwelahan. Nya sa una, magbaon lang kag bayabas kay imong ipamaligya gani usahin bayabas para na kay kapalit og papel. Nya karon principal na ka, superintendent na ka sa eskwelahan, basig malimot kag kinsa kas una. Nya kusog na kay ka mga saba sa imong mga teachers, di ba? Inumdumi sa una, mamutos ra kag mangga, mangargara, manguling, mangmakyaw ng gunahon. Nya karon pari na ka, dupa-dupa lang gamay, kwarta dayon. Masing malimot ba ka, kinsa kas una. Nya kinsa may nagpatubo nimo nga maingon ani ka karon, ang nagpili kanimo nga mao ang Ginoo. Ang mga sulugoon nagpabiling sulugoon hangtod nga sila gitagaag puhunan og nahimo na sad silang mga negosyante. Sulugoon na gito sila. Pero ang naghatag nilag puhunan mao ang ilang agalon. Kita ang Ginoo may atong agalon, tagaan ta niyag puhunan. Nya kanus-ana nato pag ginansyahon, kinahanglan musuroy ta. Di ta mahadlok sama atong nakadawat og sa kalibon hadlok man. Di ta mahadlok mo padayon ta pagpaambit sa ato mga maayong hiyas ngadtos mga tao nga usahay og dili man kanunay nagsaway, nagsigi og kaning daog-daog, gasigi og panglibak, gasigig daot nato. Kana gid sila maoy atong mga gitawag og kliyente or customer. Mao na si Mama Mary, purti na gyung daghana niya kanini ang grasya tungod kay iya mang gipaambit ang tanan. Ang tanan gyud iyang gipaambit way hunong ngadtos mga taong mga buangon og mga kriminal. Ang iyang anak iyang gihatag ngadto nila. Ilang gidaog-daog, ilang gilatos, hangtod na gyud gibitay sa cross
wa gyud mo balibad ang mahal nga Birhen Maria. Matod pa ni St. Thomas Aquinas, the cross perfects all virtues. Kana kunong cross ba, mao nay nihingpit sa tanang mga maayong hiyas. Murabag, kung mangita kag dako kayong ginansya sa atong mga maayong buhat, pagpalansang sa cross. Nganong subo mo kayo mong mga naw? Di yun mo gusto malansang? Lahi kay imong kalipay kung kamaotang mo higugma sa tao nga wa mahigugma nato. Tisting iragod ninyo? O wap amo katisting? Lahi kayo ang kalipay. Ako, usas akong gipasanginlan nganong napari ko, tungod kay nakaagi kog daghan kaing pagsaway, daghang pagsalikway o pagdaog-daog niadtong nagserbisyo pa ko dito sa simbahan sa Guadalupe. Tungod lagi kay ubos kayo. Sukat pagin sa una, katong eskwela pa ko, naagi ng pangdaog-daog, panginsulto, hangtod na lang nga nag-serve ko simbahan. Kaya din simbahan, may daghang kay mga yawan o batasan. Lingyay mong tupad. Kana, kita nakas mga naong sige, nagsimba, pero mga hinawayon kayo, mga self-righteous kayo, naagi na sa simbahan. Di ra sa diha sa mga nanimba, naa sa nas mga pari, apil na ning nagwali, judgmental kaayo, self-righteous kaayo, maurag yung muraghawd, naa na. Di ra sa nas mga pari, naa sa nas mga madre, mga madre pa imo. Wala sa nas mga madre, naa sa nas mga obispo, mga kardinal, away yun, away. Labaw nas mga politicians, pertis ang away. Naagi na. Sa ito pa, in all places and all sectors, naagi okasyon sa pagginansya. Sa una, kadaghan ko naghilak. Hangtod karon naghilak lang yapon ko. Pero ako ginang gihuptan. Ako gining i-invest ang pasaylo, ang pagpaubos. Niya ako sa usahay, ang akong batasan, maurasay mo pakauaw na ko. Usahay makasinghag ko aning sakristan, kana mga drivers, muhilak in town. Human sa ana, mauwaw sad ko. Makaingon sa ko sa kong kaugalingon, pakauwaw lang kong wali-wali. Nga nga akong batasan, dali man kay kong masuko. Ingon sa Ginoo kana, okasyon na sad na sa pagpaubos. Nga ingon ana ra gid ka. Kana bitang ang atong batasan mismo, moy mo pakauwaw na to. Bantay man na. Ayaw dipinsa. Ayaw dipinsahi, ayaw justify ang kuna nga huyang ka. Nya dawata before sa Ginoo nga parehas sad ka ng imong gikasab-an. Nya masayop sad ta usahay, ako masayop sad. Kinsa bagod nato yung dili masayop. Naong pa lang nato murag nasayop naman ni daan. Sa mo tato batasan puro magdaghan king sayop, di ba? Ona ang pagdawat, ang pagpaubos. Muna ay kauwaw kita mo dipinsa man, masuko, dipinsa mo na itong kuan, cover to the max. Nakas gobyerno, makapangawat yung kas kwarta, makagamit yung kas kwarta, niya imong dipinsahan, samot na noon. Ay nalag dipinsa, may pagmuangkon ka, bitaw, tungod sa akong kalisod, nakapangurakot yung ko, sa prisuhon ka, okay ra. Limpyo kay nga itong nasod siguro. Karon hala tinabunay sa baho nya mo alisbo maginang baho hala tabon na sa tabon hala mga lisbo na sa tabon yung may oy wala magina ang paginansyaho nato ang mga buhat sa Ginoo nya inig kaginansya na natog maayo mahitabo dayon ang giingon sa tubag nato sa salmo o gisgutan sa salmo bulahan ang katawhan nagipili sa Ginoo aron maiya. O kinsa maning mga nabulahan kadtong gipili sa Ginoo unya mituman sa sugo sa Ginoo paginansyaha ang akong mga kinabuhi, ang akong mga hiyas paginansyaha dili ang iya sa yawa. Ayaw paginansyaha ang kasuko, ang ka-judgmental, ang pagka-self-righteous, pagka-self-centered,
kanang garbo ayaw na paginansiyaha, kanang kaulag ayaw na paginansiyaha, ang kaputli, ang pagpaubos, ang manggihatagon mao'y pa haria. So kamong namalit og mga slots dinhi sa atong parokya, wa pa lang taroy report kay ugma lang tingbo na to. Kamong namalit og slots, congratulations, na namoy ginansya. Kay inyong gipaambit ang inyong kamanggihatagon, ang inyong mahigugmaon sa atong katilingban. Kamong wapa kapalit, ayaw na nag-ilubong sa yuta ang inyong mga kwarta. Ipalit na, kay i-multiply na sa Ginoo. Matod pa niya, ang ana ay iya, hatagan pagmasdaghan pa, apan ang wagyo'y iya, bisan ang jutay nga anaa kaniya, kuhaon pa.